Oh no, it's Wemby. No, it's an alien. No, you are wrong. It's Kai Sotto. Perez slices the defense. Soto with the reverse dunk. Ang Pinoy alien na kung saan parang Wemby lang ang effectiveness against tough European teams. Soto with the reverse slam. In fact, mayroong school of thought na si Kai Sotto ay mas magaling pa kay Vic Wembanyama. For the record, hindi yan galing dito sa ating channel. Well, sobra naman yan, at least for now. Vic Wembanyama is universe away from Kai Sotto. Napakalayo pa ni Kai kay Wemby, pero sa pinakita ni Kai sa game against Latvia, ay pinakita niya na he is at par with Vic Wembanyama. And against Poland and Turkey, ay pinakita ni Kai ang kanyang consistency, kaya lang problema niya ang kanyang foul trouble. Pero sa Olympic qualifying tournament, ay napatunayan ni Kai na kapag nakafocus siya, ay kaya niyang lumaro ng 30 or more minutes na walang problema. Against Latvia, ay hindi na foul trouble ang ating idol at pinakita niya na hindi na siya madaling mapagod. At dahil sa kanyang performance for the ages, ay tinawag si Kai sa Europe na Pinoy Wemby o Pinoy Alien. Grabe naman kasi ang kanyang domination sa laro, and he dominates hindi lang sa scoring, kundi pati na sa depensa, being the last line of defense, and he controls the rebounding. Kaya ang resulta ay tinambakan ng gilas ang Latvia na kung saan walang nag-aakalang ganun ang mangyayari. Talagang ito ang katuparan ng ating pinasikat na Kai Sotto, ginulat ang mundo. Pagkatapos ng Olympic qualifying tournament, ay malaki na ang respeto ng buong mundo sa gilas sa kung ano ang magagawa ni Kai against stronger European teams. At ito ay ang magiging inspirasyon ni Kai na magpapatuloy ang kanyang mga workouts dahil napatunayan na ito'y effective against European teams. Samantala, nakikita ni Dwight Ramos na in the future ay sa PBA pa rin siya maglalaro. I think so, eventually. I don't know when, but hopefully. Yan ang sabi ni Dwight Ramos sa mga reporters sa isang interview bago ang meet and greet event organized by Lawson Philippines. Dahil taga-Pilipinas si Dwight at nandito ang kanyang pamilya, and for sure, part of it ay ang kanyang girlfriend. I think it's hard playing overseas. It's not your home country. You don't feel as comfortable. And you're by yourself for like almost the whole year. Dagdag pa ni Dwight Ramos, kapag ginagawa mo ito taon-taon, pakiramdam mo na nawawala ka sa maraming bagay, nawawala mo ang iyong pamilya, kaya sigurado, yun ang marahil ang nararamdaman ng mga players at gusto nilang umuwi at maglaro sa Pilipinas. They're all gonna do great here because it's their home country and they played here for so long. Dagdag pa ni Dwight Ramos. Isa si Dwight sa mga tirador ng Gilas Pilipinas na kung saan instrumental sa panalo ng Gilas versus Latvia. Shout out at Wilson Custodio, tinulak ni Goga Bitensky, yung kasama niya kaya nasiko si Kai sa tiyan, nawala ng balance, bumagsak, at binagsakan naman ng 7-footer na si Bitensky. Loko. Shout out at Alexander Octaviano, go 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 lang Kai. Let your dreams come true. Kaya mo yan. Shout out at Jose Cruz. Kung hindi na-injured si Kai Sotto, malaki ang porsyento na Pinas ang nasa Olympic qualifying tournament. At balitang NBA naman. Reed Sheppard, pinasiklaban si Bronny James sa Las Vegas. Inagawa ng palabas ni Reed Sheppard si Bronny James sa Game 1 ng Las Vegas Summer League. Pinuno ng 19,000 fans ang Thomas at Max Center para sa dalawang laro. Ginayahan ni Sheppard ang Houston Rockets sa 99-80 win laban kay Bronny James at Los Angeles Lakers. Number 3 pick ng Rockets si Sheppard at number 55 ng Los Angeles Lakers naman si Bronny. Petik sa 6 points sa first half si Sheppard bago nag-init sa third quarter nang pumasok ang mga malalayo ang tres at iniwan ang mga bantay off the dribble. Mainam din siya sa depensa, natatapikan ng pasa ang mga kalaban. As the game went on,
I just got more and more comfortable. Bida pa ni Shepherd na tumapos ng 23 points, 4 rebounds, 5 assists, and 3 blocks. Naka 8 points si Bronny, pero 0 of 8 sa kanyang tres. May 5 rebounds and 2 steals. My shot wasn't falling today, but I just need to continue to get the rips in and get better. Ani pa ng junior ni LeBron James. Namuno sa Los Angeles Lakers ang 25 points ni Dalton Netsch, ang 17th pick ng team. At marami pang kaabang-abang sa 11-day tournament. NBA Summer League Day 1, Reed Shepherd, siya ang bida kontra kay Bronny James sa Las Vegas. Sa unang araw ng Las Vegas Summer League, unang pagkakataon ng mga basketball fans na makita ang marami sa mga top NBA draft picks. Ang Thomas and Mack Center ay puno sa dalawang pangunahing laro, habang 19,000 fans ang nagtungo para sa Los Angeles Lakers versus Houston Rockets upang makita si Bronny James sa action. Ngunit si Reed Shepherd, ang number 3 pick, ang nangunguna at tumulong sa Houston Rockets na magwagi 99-80. It was good to get out again and start to compete and play with different guys. We had a good week in practice, so just to get out and go against another team was a lot of fun. Sabi pa ni Shepherd pagkatapos ng laro. Ang isa pang malaking laro ng gabi ay ang Washington Wizards versus Atlanta Hawks, kung saan tampok ang number 1 pick sa draft na si Zachary Researcher laban sa number 2 pick na si Alex Sarr. Ang Washington Wizards ay nakaligtas laban sa Atlanta Hawks sa mga huling minuto at nagtamo sila ng panalo 94-86. It was a nice first game and we got to win, so I'm happy, sabi ni Sarr pagkatapos ng kanilang panalo. Ang unang gabi ng Summer League ay hindi nagkulang at marami pang aksyon ang darating sa loob ng 11-day tournament. At si Dalton Netsch ng Los Angeles Lakers ang nanguna sa scoring para sa Lakers. Nagtala siya ng 25 points sa kabila ng kanilang pagkatalo. Medyo nagkaroon siya ng problema sa pag-atake ng bola, pero matalim siya sa catch and shoot situations na nagtala ng 5 of 11 mula sa labas ng arc. At nagdagdag din siya ng 6 na rebounds at 4 na assist at naglaro sa parehong on and off the ball sa buong laro. Ang 5th-year senior mula sa Tennessee ay napunta sa Los Angeles Lakers sa ika-17 pick sa posibleng maging steal ng draft.